Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita, usugin mo po kami, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Ayan. So, nag-enjoy po ba tayo sa camping? Amen. So, alam niyo po, sobrang sulit ang Panginoong Jesus. At karapat dapat po ang Panginoon sa lahat ng pagsamba natin. Amen po. Alam niyo po, sa New Testament, kahit saan magpunta ang Panginoon, pumupunta siya sa bundok, sa ilang, pumupunta siya sa mga burol, pumupunta siya sa mga dagat, sa mga dalampasigan, nagsisermon siya, sinusundan po siya ng mga tao. Alam niyo po, kahit saan po nandun ang Panginoon, dapat habulin po natin siya. Amen po. At maging sa Old Testament, may sinabi ang Panginoon, may specific siyang lugar na sabi niya, I will meet you there. Sino po dito yung naranasan ng makipag-date? Sa kaibigan, kaklase, kasintahan. Ano po? Meron kayong tagpuan eh. Alam niyo po ang Diyos, sabi niya, doon sa lugar na yon, katatagpuin ko kayo. At alam ko po na itong lugar na to, maring malayo, grabe yung biyahe, yung pagod, yung gasolina, yung gastos. Pero alam po natin na sobrang sulit yung pakiramdam. Di lang pakiramdam eh, kundi alam mo doon sa loob mo pinalalakas ka ng Diyos. Sobrang sulit yung presensya ng Panginoon. Kasi ito po yung isang bagay na hindi natin kayang bayaran. Alam niyo po kahit gaano katagal na yung tayo nagka-camping, hinahanap-hanap po pa rin yung lasa. Amen po. So, yun, mag-expect po tayo at ihanda po natin lagi yung sarili natin sa sasabihin ng Panginoon. Kasi maaaring habang nag-aawitan tayo, sinagot ka na ng Diyos diyan sa katanungan mo. Maaaring habang kumakain ka, naliligo ka, divided seminar, o kahit na ano pa man, kahit natutulog ka, pwede tayong kausapin ng Panginoon. At ang Diyos po, hindi siya nakatingin sa kung anong edad po natin. Bata, kabataan, magulang. Ay, tayo po ay maaaring kausapin ng Panginoon. Amen. So, i-ready lang po natin lagi ang sarili natin sa sasabihin ng Panginoon. Amen po? Yan, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Huwag po natin i-extend yung tulog dito sa service kasi mamaya naman po, may pahinga po tayo. Kapag po gabi, may pinagpahinga po kayo, pinatulog po kayo, matulog po kayo. Okay po? Ayan. So, sige po, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastora Ellie. Palakpakan po natin siya.
Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nararamdaman niyo po ba ang presensya ng Panginoon? Sensitive po tayo sa pagkilos ng salita ng Panginoon. Ano po ay napaka-sweet ng Diyos. Ano po? At makikita po natin na hindi lang siya sweet, kundi nagbibigay siya ng lakas. Di ba? Alam niyo yung mga nararanasan nating unang-una, mainit. Amen po. Pangalawa, kasi summer no? Pangalawa, naligo na kayo. Ako po ay nag-igib dun. Kasi sabi ko, kailangan makaligo na kagad ako. Walang tubig, pero nakaligo naman. Bakit kaya ganun? Walang tubig, nakaligo naman. Amen po. So lahat po ng parang pangit mong tignan, pero parang ang pakiramdam mo ay napakasaya at napakalakas mo pa rin. Bakit po? Dahil kasama mo na ngayon ang Panginoon. Amen po? At hawak mo ang Panginoon, hindi mo hawak ang... Amen po? Hawak ko ang Diyos, hawak ko si Jesus, hindi ang bit. Amen? Amen! Nag-enjoy ba tayo sa camp? Praise the Lord! Gising-gising po tayo. Meron ka na ngayon. Babasihan. Lalabas ka ng simbahan ng camp na ito. Hawak mo ang mga pangako ng Diyos. Amen? O, sino sumasayaw dito ng hawak mo ang bit? Ngayon, alam mo na. Amen po? So, alam nyo, napakabilis ng panahon. Amen po? At sabi nga, meron akong narinig po ng isang pastor, sabi niya, you only have one shot. Amen po. Alam niyo alam niyo ba yung feeling na ang bilis-bilis ng araw? Di ba? Hindi niyo ba nararamdaman yon? Yung kagigising mo lang, pagkatapos parang December ulit. Tapos na naman yung isang taon. Nararamdaman niyo yan? Kaya naman minsan pati yung mahal mo sa buhay, di ba, hindi mo na nabibigyan ng oras. Life moves fast. Napakabilis. Amen po. Kaya nga sabi niya, we have only one shot. Isang pagkakataon lang at mabilis mawala. Kaya, minsan nga, yung mga nanay dito, sino yung may mga nanay na at marami nang magiging nanay pa rin. Congratulations po sa bawat isa sa atin. Pinapa-spread ni Lord ano po ang kanyang pamilya. Amen po. At yung nga po, dati hawak-hawak mo lang, di ba? Yung mga nanay dito. Kakarelate mo kay sa akin. Dati hawak-hawak mo lang yung anak. Mamaya, tatawid kayo. Ngayon, wala na. Nauuna na siya. Malaki pa sa'yo. Ang bilis. Ano po? At dati nga, minsan, sama-sama pa kayo. Pero ngayon, busy na lahat. Nagkakanya-kanya na. Ganyan po kabilis ang panahon. Amen po. Pero alam niyo po, madami sa atin na papasok. Di ba? Normal lang na trabaho. Papasok sa school, sa trabaho, tapos pag uwi sa bahay, magsi-cellphone, matutulog, and then repeat again. Repeat again. Amen po? Walang nangyayari. At kung titignan natin, napakabilis ng panahon. Pero alam niyo po, yung topic po natin, may paalala sa atin ngayon. Po. Yes, mga nangyayari po ito sa atin, no? Kaya minsan, yung mga tao, nagkakaroon po ng lungkot, depression, fear, anxiety. Ano po? Hindi na maramdaman talaga ang tunay na buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon po, napakapalad mo. Sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo. Dahil nandito ka sa camp.
Ilang beses na paulit, okay, salamat po. Ilang beses na paulit-ulit kang pinupuntahan at napaengganyo mo na yung pastor mo, yung mga workers, yung mga nag-invite sa'yo. Aalis na lang kayo, bigla mo pang sasabihin, hindi na po ako makakasama. Malungkot po yun. Amen po. Pero mapalad yung mga nandito na pinili ng Panginoon na kayo po ay makarating. At alam ko, marami na po tayong narinig. At tignan nyo nga yung katabi ninyo ngayon. Iba na ba yung aura niya noong unang makita mo, noong unang araw at sa ngayon? Nakikita mo na ba yung ganda? Na dating maganda pero mas gumanda? Na kahit naman hindi maganda, magandang gumaganda because of the glory of God. Amen! Sabi mo sa katabi mo, may nabago. Amen? Meron. Dahil hawak mo nga si Jesus, nandiyan na sa puso mo. Amen po? At patuloy tayong babaguhin ng Panginoon. Pero hindi doon natatapos, kaya nga sabi kagabi, yung faith natin, kailangan ng lalim ng relasyon. At kung ikaw ay may relasyon, may gagawin ka sa Panginoon. Amen? Sino ritong may relasyon? Magsabi ng amen. Sa Panginoon, ha? Okay, at kung may relasyon ka, ang sabi niya po rito sa John chapter 9 verse 4, yan po yung topic po natin, at ating pagbulay-bulayan ito, ano po, ang gamit ko po ay SND, kasi nakita ko dito, sobrang detalyado niya ginawa. In-translate, I mean. Ano po? Dito po sa atin, ang sabi niya, dito sa translation natin, kailangan natin gawin ang mga pinagagawa na nagpadala sa akin. Samantarang araw pa, dumarating ang gabi at hindi na ito magagawa. Sa NSD po, NSND, sabi niya, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi. Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinagagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin, sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinagagawa niya. Okay po? Tuloy tayo sa verse 5. Ang sabi niya, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Kung titingnan po natin, bakit po sinabi ni Kristo na habang may araw pa, tayo ay gumawa na para sa kalooban ng Diyos? Ano po ang ibig sabihin ng dumarating na ang dilim, hindi pa natin magagawa o nagagawa ang kanyang ipinagagawa sa atin? Sabi ko kanina, sabi kagabi, yes, may relasyon ka sa Panginoon. Ando doon yung lalim, nagbi-build up, nagpapalakas, nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay sa iyo ng pag-asa, ng talino. Amen po? Pero ang sabi niya rito, ano po ang ibig sabihin na dumarating na ang dilim, hindi na nating magawa ang kanyang ipinagagawa? Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung gawain ni Kristo. Saan po? Kanino po? Yung istoryang ito, dun sa bulag. Amen? Siya yung bulag ay since birth, bulag na siya. Amen po? Kung babasahin natin yung buong istorya dito, mapapakita dun sa verse 1, 2 hanggang 3, mababasa natin kung bakit ipinahintulot ng Diyos na itong taong ito ay ipinanganak na bulag. Anong gustong ipahiwatig ng Panginoon na since birth ay itong bulag na ito ay ipinahintulot niya na siya ay bulag, isinilang na bulag. Amen po? Ito po upang maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng tao. Amen po? Hindi natin alam yung istorya na yan, kaya maaaring makakita talaga yan kasi yan ay
pinahintulot ng Panginoon para makita natin at lalabas dyan yung sinatawag na pananampalataya. Amen po, yung dinidiscuss natin kagabi. Amen. Naiintindihan natin? Lalabas tayo dito na kailangan, alam nyo kasi hindi pare-pareho yung edad eh. Okay po? May 10 years old, may 11 years old na nga dito eh. Pero yan po nagmumula, yung pagtatanim sa kanila, ay hindi wag po natin baliwalain. Ano po? Pero meron ding young people, young adult, elders, sama-sama eh. Tulad nga na sinabi ni Pastora kanina dito, Pastora Dian, sama-sama. Pero tayong mga taga-Rema, ay dinisign ng Lord na ganon. At every time nagka-camp tayo dito, nawa po ay hindi tayo lalabas. Alam niyo, napapansin ko, i-search din po natin, ano po, na minsan katatapos nga lang ng camp eh. Nandiyan na kagad yung panlalamig. Wow! Nandiyan na kagad yung kasalanan. Nandiyan, normal po yun. Kahit si Jesus ay nanalangin sa Getsemani, no? Nag-fasting po siya. Pero pagbaba niya, nandiyan yung tukso. Pero ang tanong, ano yung ginawa mo dito sa camp? Ano yung ginawa pa ni Jesus doon at napaglabanan niya? Ngayon po dito sa atin, wag po natin itong sayangin. Amen po? Kasi hindi lamang pawis, walang tubig, kundi yung pong pera, financially, ano po yung binigay sa atin, at hindi lang yung time. Ando dun po yung hindi mo magagawa ito pag wala dun yung heart mo. Amen po? Kaya wag po natin itong sayangin. Lalabas at lalabas po tayo dito na kinakailangan, alam mo, kilala mo, si Kristo, alam mo yung pinagagawa niya, kilala mo si Kristo. So whatever happen, amen po, magpapatuloy ka sa paglilingkod. Yung pananampalatayang yun ang gustong i-build up ng Panginoon. Amen po. And you have always looking to Jesus. Amen po. Wala kayong dapat, hawak mo si Lord. Hawak ka ng Panginoon. Siya lang yung pinangahawakan natin. Amen po. Okay. May papakita po rito na ibinigay talaga, inilikha ng Panginoon na bulag siya. Diniklara po niya talaga dito, amen po, since birth. Darating yung faith dyan. Kaya nga sabi niya doon sa verse 4, ano po, ng chapter 9, basahin po natin ulit, ano po, ang sabi niya rito, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Pagbulay-bulayan natin ito. Dapat gawin natin ang mga ipinagagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinagagawa ng Diyos. Anong ini-illustrate dito ng Panginoong Hesus? Ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Hesus. Amen po, si Jesus mismo ang nagbibigay sa atin ng instruction, nagpapaalala sa atin. Sinakausap niya dyan ang disipulo niya. Amen? Tinutukoy niya rito yung araw at tinutukoy niya rito yung gabi. Napakahalaga dito nung araw at nung gabi. At merong sa kanyang ibig sabihin yung araw na yan at yung gabi. At napakahalaga sa kanya yung pagtukoy ng araw at nung gabi. Amen. Kung titignan natin sa John chapter 1, chapter 3, and 8, madalas na ginagamit doon yung word na ilaw. Kung babalikan natin at pupuntahan natin yung mga chapter na yon, minsan ginagamit din yung word doon na dilim. Amen. At sa book of John chapter 1, sabi niya doon, ang ilaw ay nire-represent ng truth. Ibig sabihin, ito yung Christ. Araw, liwanag. Amen po. Ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa atin at ito ang nagsasabi ng katotohanan. At ang katotohanan ang magpapabago sa atin. Amen? Ang katotohanan na sinasabi niya, the truth is Jesus Christ.
Hawak mo ang Diyos, si Jesus. Hawak ka ng Panginoon. Amen po. Ang dilim naman ay nagre-represent doon, yung gabi o dilim ay nagre-represent sa sin. Amen. Nakuha natin mga kapatid. Ibig sabihin, kasalanan, kasamaan. Amen? Tahimik ka. Sabi mo, sa katabi mo, kasalanan. Yung dilim doon, yung gabi doon. Amen po. Yung kasamaan. And sometimes, sinutukoy niya rito, darating na yung death ni Lord, ni Jesus Christ. Maghanda na tayo. Amen po. Ngayon, nung sinabi ni Kristo, habang may araw pa, gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Ini-interpret niya po dito, ano po sa Biblia, yung interpretation niya po dito, tumutukoy po ito at kinakausap niya rito, yung alagad niya, yung gawain, yung ministeryo. Amen po. At yung pagiging isang anak mo. In other words, ito po yung ginagawa natin ngayon. Amen po. Na ang sabi niya po rito, habang may araw pa, gawin mo na yung kalooban ng Diyos. At ano ba yung kalooban ng Diyos? Kaya po, kinakausap niya rito yung mga apostol, ipagpapatuloy. Amen po, alin po yung gawain ng Panginoon. Alin ay pagpapatuloy, ipapalaganap yung salita ng Diyos. Kung babasahin natin yung pong si Brother yon, di ba? Sobrang sacrifice, sobrang kilala niya si Jesus. Alam niya ang sinusundan niya, alam niya kung ano mang mangyari sa kanya, ikulong ka man, maltratuhin ka man, pitpitin ka man, saktan ka man, ano man ang sabihin ng, ano man ang marinig mo. Amen po. Pang-4 na dekada ko na tong taon na to. Amen. Dito sa Rema, sa biyaya at grasya ng Diyos, and for the glory of God. Pero ang pinapakita pa rin ng Panginoon, ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. At mangyayari lamang ito kung ang tama ang pananampalataya mo at sinasabi niya rito, kung kikilos ka na at makikita mo, ako ang ilaw, ako ang liwanag. One, ikaw ay nagpapatuloy dahil alam mo, siya ang ilaw ng sanglibutan. Siya ang ilaw ng buhay mo. Amen po? Dahil sa may pakikipag-isa kay Kristo. Sino dito nakipag-isa kay Kristo? Magsabi ng amen. Ang sabi nga, 1 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ano sabi? Bagong nilalang. Wala na yung dati niya. Yung old niya, wala na. Kaya nga, aalis kayo rito, iiwanan nyo na yung lumang pagkatao mo. Andiyan ba kayo? Yung dati ka na anong ginagawa mo, o baka mamaya may tinatago ka pa dyan, upos ng sigarilyo. O may tinatago ka pa dyan, galit, poot, tampo. Ano po? O may tinatago ka ba diyang, alin bang tinatago mo? Lust of the flesh. May kinakasama ka, meron kang kinakatagpo, may lihim ka. Isa ka ng bagong nilalang. Yung dati ay wala na. Ikaw ay bago na. Kaya pinukoy din kagabi. Itong katawan na ito, i-offer mo na nga sa ating Panginoon. Holy sacrifice. Huwag ka nang umayon sa takbo ng mundong ito. Kaya nga sabi ko kanya, napakabilis ng panahon, mga kapatid. Kailangan nating kumilos. At akala mo yung ginagawa mo ngayon ay sapat na, hindi po. Kung titignan natin yung magazine natin, hindi ka karapat-dapat. Nabasa na po ba ninyo yung magazine natin? Hindi ka karapat-dapat yung ginagawa mo ngayon, wala yan. Amen po?
Napakadali pa nga yung ginagawa po natin ngayon eh. Pero ang sabi ng Panginoon, ipagpatuloy ninyo. Yung sinasabi niya dito, aalis ako eh. Iiwanan ko kayo. Sabi niya sa mga apostol. Kaya kailangan ipagpatuloy ninyo, ipalaganap ninyo ang salita ng Diyos. At dahil may pakikipag-isa kayo sa akin, yung pananampalataya ninyo, ituloy ninyo yan. Gawin ninyo ang aking kalooban para sa inyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, John chapter 4, verse 34, sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinagagawa. Kinakausap niya ang kanyang disipulo at sinasabi niya, yung gagawin ko lang, yung ginagawa ng pinagagawa ng Diyos sa akin, ayun lamang, masunod ko yung kalooban niya at matupad ko yung pinagagawa niya. Kaya may focus tayo. Meron tayong may goal ka, may pangako, may sinasabi ang Diyos. Ano po? Kaya gagawa ka ng paraan para kahit na anong hirap, kahit na anong marinig mo, kahit na anong lakaran mo, kasi ang buhay, lalakad tayo sa mga hindi naman puro ang lakad mo ay isang straight na diretso, merong bako-bako, may lupa, may putik, may tubig, may mga bato, amin po, at may diretsong magandang daanan mo. Sabi nga kagabi, ang buhay nag-wave. Amen po. Kaya nga po, sabi niya rito, si Jesus, alam niya, kahit na siya ay, di ba, nung hinuli na siya, yung kinuha na siya, ano po, yung dumating na, yung magdadakip sa kanya, sabi ni Judas yon, ando dun siya yan, yung hahadkan ko, yan ang kunin ninyo. Simula na yon. Alam na niya yon, lahat ng pagtitiisan niya, alam niya dahil ito yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Dahil sa alam niya, niyurakan, dinuraan, hinampas, binugbog, hindi umiimik. Hindi umiimik. Hindi siya umiimik. Pero ikaw, makarinig ka lang, lalabas na yung sungay. Gaganon na kagad. Amen po. Tama? Lalo na po pag nasa bahay na. Lalabas ang original, ang tunay na ugali. Tama ba? Tama ba mga kabataan? Marami kasi dito sa ating kabataan eh. Pag inutusan, pag mayroon lang narinig ng konti, mas mataas pa yung boses. Amen po sa pastor, manda ka sa akin. Amen po. Pero si Jesus tahimik. Tahimik siya. Binubugbog ka na, sinasabihan na siya ng maraming mga sakit na salita. Bakit? Alam niya eh. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ano po? Alam niya. Ano yung plano ng Diyos sa kanya, alam niya. At ang sabi niya, ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban na nagsugo sa akin at pagtupad sa kanyang pinagagawa. May mindset tayo. Amen, amen po. Yung mga bagong nakatanggap na dito sa Panginoon, wala na yung dating buhay mo paglabas dito. At kung may tinatago ko pa dyan, kausapin mo ang Diyos, ibigay mo sa Panginoon. Siya lamang ang magbibigay ng liwanag doon sa kadiliman, tinatakbuhan mo. Sa kadilimang dinadaanan mo, siya lamang ang magbibigay ng liwanag sa atin. Na minsan, pasensya ka na, nagdilim na ang aking paningin. Kaya napatay na kita. Amen po. Pasensya na po kasi nawala na yung pagkakristyano ako, nagdilim na ng isip ko. Yung mata ko, nawala na. Parang tingin ko sa'yo, demonyo ka na, kaya binugbog na kita. Kaya napagsabihan kita, kaya nasabi ko yon. Amen, hindi po. Andiyan ba kayo?
Si Jesus ang liwanag, ang ilaw ng buhay ng isang tao at ng sanglibutan. At makikita po natin na sinabi ni Jesus, ang tinutupad niya, alam niya kung ano yung kanyang lalakaran, kaya nananahimik siya. Amen po. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang madaldal. Amen po. Ang dami mong reklamo. Ang dami mong murmur. Ako na naman, ako na naman, ako na naman, ako na naman. Amen po. Si Jesus tumahimik. Amen. Pati yung mga nagtatrabaho, mga nag-aaral, ang daming reklamo. Naman si teacher, ang dami-daming binibigay na assignment, ang dami-daming pinagagawa, ang daming thesis, ang daming etc. Mga workers, ang dami naman, si pastor naman, utos ng utos, ang dami ginagawa. Amen po. Normal to normal na nangyayari. Maging realidad to, yung realidad na nangyayari sa atin. Kasi babalik na naman tayo, aalis na naman tayo. Alam niyo, sagana tayo sa camp eh. Ang problema ko ba't hindi nagbabago eh. Parang tuwing malapit na ang camp, ubus na, kailangan na i-charge. Meron pang ginagamit, buti na lang magka-camp na. Oh my God. Buti na lang magka-camp siya. Pero praise God, kasi at least kahit paano, masasabi niya yun. Ano po? Kailangan, sana, meron pa nag-message sa akin, sana po camp na. Di ba paano pag dumating ang Panginoon at hindi pa dumarating ang camp? Bye-bye. Amen po? Eh sabi ng Panginoon, bilisan mo. Mabilis lang ang oras. Amen po. Sabi niya, yung kalooban ng Diyos, yung pinagagawa ng Diyos, yung aanihin, ito yung binibigay sa Kanya, yung aanihin na binigay sa Kanya, ang tumutukoy dito, binigay sa Kanya ng kaluluwa ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, amen po, yung tayo, ako at ikaw. Hello, nandiyan sa likod, nakukuha ba natin? Ang sinasabi niya ritong tinutukoy niya yung kalooban ng Diyos ang gusto kong, ang ginagawa ko at kahit na ako ay bugbugin, kahit na ako ay saktan, kahit na ako ay patayin, yurakan o anumang gawin sa akin, tatahimik ako because of the soul. Dahil sa kaligtasan mo, kaligtasan ko. Hindi ba natin naiintindihan yun? Ito lang po eh. Hindi sa posisyon, ano man yung tinatrabaho natin ngayon. But pinapopokus sa atin, and also Jesus Christ, pinokos sa Kanya ng Panginoon, yung ikaw at ako, yung kaluluwa, tayong lahat po na minahal ng Panginoong Jesus. Amen. Dito siya nakapokus sa atin. Sino ka at sino ako para bigyan niya ng buhay na walang hanggan dun sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya sabi niya, I cannot be quiet when soul are perishing. Amen po. Diyan mo ilabas yung kadaldalan mo. Amen po. May mamamatay na. Si Jesus ayaw niya na yung sarili niya. Sabi niya, not my will be done, Lord, but your will be done. Amen po. Bago siya dakpin, bago siya patayin, bago siya ipako sa krus. Nangatuwiran siya. Pero ang sabi niya, sige Lord, hindi yung kalooban ko, yung kalooban mo. Ganyan ka-importante tayo. At yan ang dapat na ma-realize natin. Wala nang magbibigay ng liwanag sa atin, kundi ang Panginoong Jesus para sa mga kadiliman ng takbuhin ng buhay po natin. Amen. Kahit yung pinagagawa, amen po, sa atin, specifically, kahit na anong aspeto ng buhay mo at lakarin mo, siya ang magbibigay ng liwanag sa'yo. Amen po? John chapter 4, verse 35 and 36, ang sabi niya po dito, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. John chapter 4, 35-36. Tignan ninyo ang mga taong dumarating para silang pananim sa bukid na hinug na at pwede nang anihin.
Ang problema, iniisip mo pa yung emosyon mo. Iniisip mo pa yung nasaktan ka. Iniisip mo pa, amen po, yung sarili mo. Hello? Kasi lalabas tayo eh. Babalik tayo sa ating mga outreaches. At yun ang realidad. Lalabas ka sa mga baguhan, lalabas ka sa lugar na ito. Makakasama mo ulit yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo. Amen po. At maaaring makikita nila, masasabi nila, ano nagbago sa'yo? Amen po. Hinog na. Malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na, nalalapit na. Ano po? Kaya nga nagpapatuloy tayo, walang mahalaga kahit na ano yung ginagawa mo. Ang mahalaga sa akin, sabi ng Panginoon, yung kaluluwa. Kaya nga ako magpapakasakripisyo. Kaya ako ay patuloy na, sige, mamatay ako sa krus dahil sa inyo. At huling salita niya, ang sabi niya pa, sa kabila ng mga dusa, masakit na salita, ang sabi niya, Panginoon, yung 7 last word niya, bago siya lagutan ng hininga, ang sabi sa kanya, ang sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganyan po kasweet ang Lord sa atin. Ganyan kamahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya mahal kita eh. Hindi mo dapat inaaway yan eh. Kasi maraming pinagdadaanan yan. Sino walang pinagdaanan? Sino walang pinagdadaanan? Wala. Lahat tayo may pinagdadaanan. Amen po? Lahat tayo, kaya hindi mo po pwedeng i-blame yan. Mahalin mo yan. Abutin mo yan. Amen po? Huwag mo yang i-chismis sa likod. Amen po? Huwag mo yan siraan sa likod. Mahal ni Jesus yan. It's not an ordinary man and woman. We are special and precious to God. Grabe pamasahin ninyo. Pero gagawin lang lahat para makarating kayo dito. Hindi nyo ba alam na ang Lord ang kumikilos dyan? Hindi ba natin alam na siya ang gumagalaw dyan? Hindi naman magagawa ng bawat isa yan ay sacrifice kung wala ang binigay na Espiritu ng Diyos na puso sa bawat kaluluwa, sa bawat pastor, sa bawat leader. Kung hindi ang kumilos ang Diyos dyan. We are walking to God and not by sight and by the good fight of faith. We are always walking by faith. Amen po. Hindi ka pwedeng lumakad in your own wisdom, knowledge, and strength. Because not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Zechariah 4:6. Amen? Mga kapatid, kaya mamahalin natin yung bawat isa sa atin. Amen po? We are one in the body of Christ. Kasi isa lang ang nagligtas sa atin. Amen. Mag-focus tayo sa soul. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang ginawa ni Jesus. Yun ang iniwan ni Jesus. Yung kaluluwa. Amen po. Si brother yun. Wala siyang pakialam. Amen po. Hindi niya iniisip, mamamatay ako dito. Hindi. Kahit na anong gawin sa kanya, nakapokus pa rin siya ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Gayon din po si Jesus. Andiyan pa kayo? Sabi niya dito, tignan ninyo. Hindi ba, sabi niya, sinasabi sa inyo, 4 na buwan na lang at bago ang anihan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tignan ninyo ang taong dumarating para silang pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Alam niyo, binigyan po kami ni Pastor Boy ng klase ng ilang beses, tao ba ang namamatay sa bawat araw? Amen po?
Sa bawat araw, may 2 namamatay. Hindi ako masyadong sure dito, pero araw-araw may namamatay. Amen po? Kaya tayo nandito ngayon para kunin sila. Iligtas dahil itong iniwan ni Lord sa atin, ni Jesus sa atin. Amen. Tinutukoy dito, amen po, yung trabaho natin, yung gagawin natin, yung gampanin natin bilang alagad ni Kristo, na ipalaganap ang kanyang salita, ang magandang balita. Ang ipapalatid mo naman is good news eh. Amen po? John 10:10, pumunta rito ang kaaway para pumatay, sirain ang buhay mo, wasakin. Pero binigay ng Diyos sa atin buhay na ganap at kasaya-saya. Amen? Masaya ba kayo, yung mga born again, yung mga bagong dating dito, yung bagong ka-attend? Masaya ba kayo? Tumayo nga yung baguhan. Tumayo yung ngayon lang naka-attend ng camp. Magtatalon ka, sabihin mo, masaya ako. Binago ako ng Panginoon. Yes, hallelujah. Masaya ba kayo talaga? Bless kayo? Totoo yan? Babalik pa kayo sa camp? Amen! Praise the Lord. Salamat po. Hallelujah. Amen po. Yan ang Jesus na nagbibigay ng liwanag isipan natin. Amen. Nililiwanag niya yung isip mo. Amen po. Yung puso mo, nililiwanag niya. Binibigyan niya ng purong totoo. Amen po. Amen po. Kaya mo nang magmahal. Kaya mo nang magpatawad. Kaya mo nang magbigay. Amen. Mga kapatid, yan kayo ng ganun, ha? Pero totoo. Totoo yung naramdaman nila. Ramdam nyo rin eh. Amen po. Yung sino mang tatanggap sa magandang balita ni Kristo, yun ang aanihin natin. At ito po yung malinaw na sinasabi niya po, na tayo, iglesia, simbahan, ang aani sa mga kaluluwang ito. Amen. Part ka ba ng iglesia? Part ka ba ng simbahan? Amen? Sabi mo nga, kaya ngayon, hindi ka natatamad-tamad. Isa-isahin ko kayo, ilan na dala mo? Ilan na dala mo ngayon? Ilan na dala mo? May dinala ka ba ngayon? Check. Hindi, nadala ni pastor. Oh, nadala ni pastor, hindi ikaw, hindi si pastor. Amen po? Yung ikaw. Kasi, ang pagdala sa kaluluwa, nasa heart yan. Ito naman eh. Alam ko na yung kalakaran na yan eh. Alam mo na kung paano kumilos si Lord. Pag nasa heart mo, napakadali mag-soul win. Napakadali, dahil hinog na yung anihan, sabi niya. Hinog na yung kaluluwa. Sorry, gagamitin ko lang yung word. Tamad ka lang. Tamad ka lang. May excuses ka lang. Andito na yung kaluluwa eh. Sagana na, hinog na. Malapit na nga dumating ang Panginoon. Amen. Naiinitan ka lang eh sa pag-soul win. Pag naulit mo na 1, 2, 3, parang ayaw mo na. Hindi po, paulit-ulit yan hanggang sa dumating. Paulit-ulit mong ipanalangin. Paulit-ulit mong puntahan. Paulit-ulit mong pastoran. Paulit-ulit mong bigyang pansin. Amen po. Kung ayaw na magpapastor, paano pastora? Ayaw na. Okay po. Huwag kang magsawa sa prayer. Amen po. Isama mo pa rin sila sa panalangin sa buhay mo. Bakit? Ang kalooban ko ay ang gawin, ang pinagagawa ng Diyos sa akin at ang kalooban ng Diyos ang pinagagawa sa ang pinagagawin ko at ang gawin ang pinagagawa niya sa akin. Yung pagsunod. Amen po. Sabi nga John 4:36, kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala sa Diyos. Amen po. Darating yung sasabihin niya, welcome, my good and faithful servant.
Pero pag hindi mo magawa yun, tatahimik ka lang, di ba? Alam mo yung taong walang ginawa? Amen po? Sabi niya, kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. At ang mga taong inaani ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen! Mag-rejoice kayo. Kaya kanina, pinatayo ko sila, tuwan-tuwa. Makita lang po ninyo, ang sarap sa puso. Amen po, natignan sila. Amen po? At sabi niya ganun dito, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Kaya magkakasamang matutuwa ang tagapag-ani, ang Panginoon. Sabi nga, isa lang makakilala, libo-libong anghel sa langit. Amen po? Kayo ay magkakaroon ng gantimpala mula sa Diyos. Amen po, sapagkat kayo ay nagtanim ng salita ng Diyos sa kanila, kasama, amen po, ninyo ang nagtanim, pati ang pag-aani. Tumutukoy dito yung mga nag-aani sa simbahan, mga disipulo, mga leaders, mga ministry. Meron pong gantimpala na ibibigay para sa atin. Amen po. Andiyan pa kayo? Kaya yamang ang Diyos, amen po, ay merong pangako sa atin. Merong ibinibigay sa atin na trabaho. Amen po. Dapat ay gawin na natin. Hindi lamang po sa tinawag ka ng Panginoon, amen po, sumunod sa Kanya, kundi in the sense po na sumusunod ka sa Word of God. Amen po. Kaya kailangan natin ang pag-aaral din. Amen? Susunod ka, hindi lamang sa narinig mo ngayon, pero susunod ka sa salita ng Panginoon. Dahil pag wala kang salita ng Panginoon, madadaya tayo. Amen po? Kaya meron kang pag-aaral. Amen. Alam niyo po, sa isang buong taon, kailangan hindi bababa sa 4 na chapter everyday ang binabasa natin. Ilang book of the Bibles meron tayo? Sa New Testament, ilan? New Testament, ilan? Ilang book of the Bible meron ang New Testament? 27. At sa Old, ilan? 39. Kaya, 66. I-divide mo yan sa bawat araw, at least makabasa ka ng 4 na chapters, buo mo nabasa ang pinapagawa ng Lord sa iyo, ang pinababasa ng Diyos sa iyo, ang kanyang salita. Amen po? Kaya yung mga baguhan, amen po, buksan ninyo ang Bible ninyo. Amen po. Dahil ando doon ang tunay na liwanag na ipinapakita ng Panginoon. Amen? Kaya nga po sabi niya, amen po, yung mga disipulo niya, may plano si Lord sa kanila. Kaya sa atin, may plano rin ang Lord sa atin. Amen po. Kaya nga yung time na sa Matthew 4:18-19, habang naglalakad po si Jesus, nakita niya po doon sa lawa ng Galilea, sabi niya dito, no, nakita niya ang magkapatid ng mangingisdang si Simon na tinawag na Pedro at Andres na nag-aagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Ibig sabihin na mangingisda ng mga tao, ang ibig niya pong sabihin dito, tagahikayat ng mga tao. Amen po. Tagalapit sa mga tao. Sumunod kayo sa akin sa ministry, amen po, maghayag ng salita ng Panginoon. Amen, yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Alam ko, may mga plano ang bawat isa, may mga dinidesire ang bawat isa, may mga daladalang dapat ipaayos sa Panginoon ang bawat isa. Pero hindi po ito ang gustong puntuhin ng Diyos, ano man yung dala mo, ano man yung meron ka ngayon, na kailangan ayusin ng Diyos, magagawa niya ito dahil sa Lucas chapter 1 verse 37, wala akong hindi pwedeng mapangyari, wala akong hindi pwedeng magawa sa buhay mo. Meron at meron akong magagawa sa buhay mo. Amen po? At dito po sabi niya sa John chapter 9 verse 5, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Siya yung ilaw ng mundong ito. Siya yung liwanag ng mundong ito. Siya ang nagpapahayag at nagbibigay diin habang si Jesus ay nasa mundo noon. Ando doon yung nagbibigay ng espiritual na liwanag. Sabi niya po rito sa John 1:4,
Ang salita ay pinagmumulan ng buhay. Amen po. At ang buhay na ito ay ilaw. Dahil dito, nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Di ba? Amen po. John 1:4. Ito yung sinasabi niya, ang salita ay pinagmumulan ng buhay. Kaya sabi ko, kailangan natin aralin, hindi lamang yung nalaman natin na tayo ay kinakailangan gawin ang kalooban ng Diyos. Kundi, sabi niya rito, ang buhay na ito ay ilaw. Yung salita na yon ay buhay at ang buhay ay ilaw at dahil dito nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Kaya naman nakita po ninyo, the glory of God ay nalalasap na natin ngayon. Amen? Praise the Lord. Sabi niya sa John chapter 3 verse 19, Jesus is the light. Amen po. And sabi niya rin sa John 8:12, Jesus is the light of this world. Amen. Siya lamang ang nagbibigay ng tunay na liwanag. Basahin ko po sa inyo ito ng buo. Sabi niya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Minsan, dumarating nga sa atin yun, madilim na pag-iisip, madilim na plano, hindi mo ba makita, pero sapat na binigay ng Panginoon. Yung sumusunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Sige, sa kabila pa. Left and right, sabi mo, sumunod ka. Kasi yung sumusunod, hindi na mamumuhay sa kadiliman. So, ibig sabihin, sa kanang bagong nilalang, wala na talaga. Hindi mo nagagawin yun. Amen. Pero may kaaway no? May bubulong. Pero siya nagbibigay ng kapangyarihan. Amen po? Siya nagbibigay ng kapangyarihan. Ano man ang talian mo dito sa lupa, tatalian sa langit. At ano ang pakawalan mo dito sa lupa, ay pakakawalan sa kalangitan. Amen po? Choice mo. Sabi mo sa katabi mo, choice mo. Amen po. Ang pagsunod sa Diyos ay choice mo. Ang pagsunod sa... Pagising ka lang sa umaga, choice mo kung malungkot ka o malungkot ka o masaya ka. Pagising pa lang sa umaga, choice mo kung maganda ka o pangit ka eh. Amen. Di ba? Choice mo. Choice mo kung sumunod ka sa Panginoon. Pero sabi niya, sumusunod ay sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay na ilaw, ng buhay, sabi niya rito, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay ng buhay. Amen po? Kaya nga po, tinutukoy niya rito ay habang maaga pa, habang nandyan pa, habang merong pang Holy Spirit sa atin na nagko-convict, amen po, huwag mong i-reject si Lord. Huwag mong i-reject si Jesus. Huwag mong i-reject yung pinagagawa niya sa'yo. Huwag mong bigyan mo ng excellent service yung pinapagawa niya sa'yo. Amen po. Amen. Bigyan mo ng value yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Bigyan mo, ng special o priority yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. You seek ye first the kingdom of God. Amen po. Unahin mo muna ang kanyang kaharian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Pag nakasama mo na ang Panginoon, pag hawak ka na ng Diyos at hawak mo na ang Panginoon, ia-add niya lahat yan. Don't worry, mag-a-add siya sa'yo. Mag-multiply siya sa'yo. Amen po? Because God is God of multiplication. Amen po? Hindi siya nag-subtract. Hindi niya yung ginagawa. Nag-multiply siya. Amen? Kaya ang Panginoon, amen po, kung siya'y nag-disciple, amen po, nagsimula sa 12, amen po, 72, 120, amen po, pataas ng pataas ang kanyang mga nadi-disciple. Amen po? Sabi niya rito sa John chapter 12, verse 35, sumagot si Jesus, maikling panahon na lamang.
ninyo akong makakasama o makakasama ang ilaw. Kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa siya para hindi kayo abutan ng dilim. Sapagkat hindi alam ng naglalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Amen po? Amen. Ang ibig sabihin ng dilim ay tumutukoy sa kanyang kamatayan na dito, aalis na siya. Pwede ang dilim ay darating na yung time, wala ng time. Amen po? Aalis na siya dito nung kinakausap niya ang Panginoon. Kaya nga, kung ire-reject natin ang trabahong pinagagawa sa'yo, kung ire-reject mo si Kristo sa'yo, maaring mapahamak ang kaluluwa mo. Amen po? Kaya nga sinasabi dito, kung gusto mo habang may araw pa, habang may oras pa, at hindi na, sabi niya, dumarating na, sabi niya dito, ang dilim, gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Tumutukoy dito, maraming ipapagawa ang Lord sa atin. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo bang magtrabaho sa ubasan ng Panginoon? Gusto niyo mag-worker? Gusto niyo mag-worker? Sino nag-amen? Tumayo! Hallelujah! Sinong gustong mag-worker? Tumayo! Nakikita niyo, bidyuhan niyo yan. Bidyuhan niyo yan. Bidyuhan niyo yung mag-worker na yan. Ayun, 2 kamay pa. Bidyuhan niyo yan. Hallelujah! Salamat po. Kulang tayo sa manggagawa. Amen po. Inog na ang anihan. Amen. Praise God. Kasama kang kikilos, gagawa, magtatrabaho sa ubasan ng ngayon, ng Panginoon. Ngayon, paano ka talaga? Yes, thank you for your response. Paano pa po tayo ngayon? Tinatawag ko na po yung music. Paano po tayo mag-response sa Panginoon ngayon? Sino po ang ilaw ng buhay mo? Sino ang ilaw ng mundong ito? Ang simbahan, hindi siya ang tunay na nagbibigay ng ilaw. Ang mga relihiyon ay hindi nagbibigay ng ilaw, magpapaliwanag sa iyo sa kalagayan mo. Si pastor, hindi siya ang ilaw. Hindi ang propeta ang ilaw, kundi si Jesus ang ilaw. Amen po. Si Kristo ang ilaw na nagbibigay ng buhay sa mundong ito. Amen po. Siya lamang ang nagbibigay ng kaligtasan, kapayapaan. Siya lamang ang nagbibigay ng katotohanan sa lahat. Yung katotohanan, yes, may mali, pero kailangang ituwid. Yes, kailangang disiplinahin ka. Kailangan i-correct ka. Amen po. Ngunit siya ang katotohanan ang magbibigay ng direksyon ng buhay mo. Siya lamang ang may kapangyarihan na magligtas sa buhay ng tao. Siya lamang ang may kapangyarihan na magbuhay o magbago ng buhay mo. Magpatawad sa kasalanan ng tao. Magbigay ng direksyon sa mga tao. Siya lamang ang mayroong liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa buhay mo, ng tagumpay sa buhay mo. Ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung hindi mo pa maibigay sa Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay bilang isang Kristiyano, saan natin nilalaan ngayon ang panahon at oras natin? Ngayon alam na natin, saan mo ilalaan ang panahon mo? Saan mo ilalaan ang oras mo? Saan natin gugugulin ang bawat oras na tatakbo sa buhay ng bawat isa sa atin? Para ba sa kaharian ng Diyos? O para lamang sa mga bagay ng mundong ito? Ang mundo ay lilipas, kukupas. Sabi yan sa Matthew 24 verse 35. Mawawala ang lahat ng ito. May kayamanan ka, kotse, bahay. Yes, reward sa atin ito. Pag-aaral, negosyo. Yes, lahat ito ay reward sa atin. Pero mawawala yan.
lilipas yan, kukupas. Pero ang sino mang manatili at magpatuloy sa kalooban ng Panginoong Diyos, siya ay makakasama ni Kristo magpakailanman. Makakasama ni Kristo. Kaya ba't mag-invest ka sa iba? Mag-invest tayo ng oras, ng panahon sa Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay ng pagmamahal sa iyo at sa akin, na siyang sumuko doon sa krus ng Kalbaryo para ibigay niya yung buhay niya. The things of this world or the things of Christ. Habang nandito pa, nararamdaman pa natin ang Panginoon, patuloy tayo na sumunod at ibigay ang panahon at oras natin sa Panginoon. Kung ikaw ay nagkulang, pagsisihan mo ito. Kung ikaw ay nagkulang, meron kang kasalanan, may pagkakataon pa, mamuhay tayo na sinasabing nasa iyo ang ilaw ng mundong ito. Mga kapatid, hindi ko po alam kung anong dala-dala po ninyong bigatin ngayon. Kung ano-ano yung dalan po natin na gusto nyong mabago. Gusto nyong kumilos ang buhay, sa buhay ninyo ang Panginoon. Pero mapalad tayo dahil may Kristo na magpapaliwanag, magbibigay ng liwanag sa bawat gagalawan mo sa buhay mo. Amen? Iyo ko nga po kayo. Kausapin niyo po ang Panginoon. Habang umawit po tayo. Grabe ang pagmamahal ni Kristo. Hindi nga tayo karapat-dapat eh. Pero naramdaman mo eh. Naramdaman mo sa kabila nang nagkulang ka, sa kabila ng kasalanan, sa kabila ng anong ginagawa mong paglayo o kasalanang hindi halos maintindihan. Pero grabe ang pagmamahal ni Jesus na nagbigay ng liwanag sa iyo ngayon. Di mo, Lord, maglilingkod ako. Panahon, oras, ibibigay ko sa iyo. Kasi ito ang good investment. Ito ang totoong investment. Hindi nilipas, hindi kukupas ang lumapit sa iyo at ibigay ang buhay na makapaglingkod at maibigay ang buhay na ito na maiayos mo according to your glory. Ngayon magtatawag po ako, hindi kayo kikibuin, hindi kayo gagalawin ng mga counselor ninyo. Ikaw ang aakbang sa harapan at sabihin mo, Panginoon, suko na ako sa dilim. Dilim ng bisyo, dilim ng napakapangit na ugali, dilim ng takot, dilim ng pangamba, dilim ng pagdududa, dilim na hindi ko maintindihan. Gusto ko ng liwanag na nanggagaling sa'yo. Gusto ko ng ilaw na nanggagaling sa'yo upang ang buhay na ito ay magkaroon ng direksyon. Hallelujah. Tayo po tayo. At tumakbang ka ng pananampalataya sa harapan, maging matapang ka na sabihin sa Panginoon, salamat sa liwanag. Salamat. Inaanyayahan kita na lumapit sa harapan. Huwag ka mahiya. Sarili mo yan. Sarili mo. Huwag niyong kakalabitin. Huwag niyong i-guide.
Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos. Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung pumunta na sa unahan, yung mga counselors, sige, puntahan ninyo. Sige, sabi mo, gusto ko na naliwanag, Lord. Ayoko na ng madilim na buhay. Kahit datihan ka na, o hindi mo na nakikita yung gustong linaw na ipinagagawa ng Diyos sa'yo, lumapit ka, mag-renew ka, refresh your salvation. Lord, sabihin mo, ayoko na tong madilim na buhay na to. Masukal na buhay na to. Ayoko na tong bisyo na to. Ayoko na ugali na to. Ayoko na ng ganitong itsura ng buhay ko. Ayoko na ng kahirapan. Ayoko na ng takot, buot, galit. Ayoko na. Ang gusto ko makapaglingkod sa iyo. Yung excellent service, yung maramdaman ko, yung Diyos na buhay, na napako sa krus, na tumubos sa aking mga kasalanan. Ayoko yung paulit-ulit, Lord. Ito na yung final. Ayoko na. Ikaw ang gusto ko. Sige po, inaanyayaan ko po yung mga kapastoran natin na ipanalangin po natin sila. Sige po, mag-pray kayo. Kasi ipapag-pray lang naman kayo ng mga pastor eh. Pero si Lord kinakausap na kayo. Si Jesus nangungusap sa iyo. Ang bawat Si Jesus ay nangungusap sa iyo. Bakla, tomboy, hindi mo na kaya tong dilim na to. Hindi mo talaga kaya yan. Ibigay mo yan sa Diyos. Pagod ka na. Hindi mo naman kayang baguhin yan eh. Hindi ikaw ang magbabago. Si Jesus ang magbabago sa'yo. Dahil hindi mo kaya yan. Hindi natin kaya. Kaya nga nandyan siya. Kaya nga magpapaliwanag siya sa'yo. Magbibigay ng ilaw, direksyon, pag-asa, pagmamahal. Dahil siya lang, wala nang iba. Sige po, inanyayaan ko po yung mga pastor. Ipanalangin po natin sila. Sila po by heart, lumapit yan. Inanyayaan ko po yung mga pastor na makiisa sa ating pananalangin. Lahat po ng pastor. Kung pastor ka, lumapit ka, mahabag ka sa kaluluwa. Kaya ipanalangin mo siya. Pastor ka, ipanalangin mo sila. Yung habag na meron tayo sa kaluluwa. Sige po, manalangin. Personally, kausapin niyo po ang Lord. Nawa'y tanggapin ang buhay na lahat. Nakalulugod sa iyong harapan. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon. Kahit wala po lumapit na pastor sa inyo, ang Panginoong Jesus, kinakausap kayo. Siya mismo yung kumausap sa inyo. Hindi kayo kinalapit, hindi kayo kinay, hindi kayo hinila. Ikaw mismo yung lumapit. Kaya inaayos ka personally ni Lord. Inaayos ka personally ni Lord. Tatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagtintig ng puso'y nag-alay sa'yo.
lumapit sa iyo, Panginoon. Nakikita niyo po kung paano sila, Panginoon, yung habag na kailangan nila sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa patuloy na paglinaw mo, Panginoon, sa mga kalulawang ito, O Diyos. Pagpitik ng puso Salamat, Panginoon. Purihin ka. sa iyo ng pagsamba, buong lakas tatangan kita. Ang bawat kahigat at Pagpitik ng puso sa iyo ng pagsamba, buong lakas tatangan kita. ang bawat kahigat. Pagtitig ng puso mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas Itatangan kita ang bawat paghinga at pagpiting ang puso't mag-alay sa iyo ng pagsamba. buong lakas Itatangan kita. hinga. At Pagtitig ng puso mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas tatangan kita. Ang bawat paghinga at pagpitik ng puso mag-alay sa iyo ang pagsamba, buong sa iyo. Sige po, patuloy lang po tayo sa panalangin. Dito po ba ang presensya ng Panginoon? Dito po ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ang bawat May natitira pa dyan na kailangan mong ibigay sa Panginoon ngayon na. pagpitik ng puso Huwag mo nang iwanan yan. Ibigay mo sa Panginoon. Ano man yung ginagawa mo sa dilim, ano man yung kadilimang ng buhay mo ngayon na, ibigay mo na sa Panginoon. Ibigay mo na dahil hindi mo nang kaya. Huwag kang magmatigas sa Diyos dahil hindi mo siya kaya. Hindi mo kaya yan. Siya lang ang makakagawa niyan, makakapagpabago, makakapagbigay ng liwanag, pagmamahal. I-release mo yan sa Diyos.
nandito yung mga buong kahit mga hindi baguhan, mga datihan na. Anong ministeryong meron ka sa simbahan? Anong ginagawa mo sa simbahan? Mga elders, young people, nag-aanap ng Diyos, ang Diyos. Yung puso mo na muling ibalik ang paglilingkod. Yung siya yung magbibigay sa iyo ng lakas. pagpintig ng puso Mag-pray ka, mag-pray ka. sa'yo ng pagsamba buong lakas tatama kita pagpintig ng puso sa'yo ang pagsamba buong lakas Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. At pagpintig ng puso'y mag-alay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas, Panginoon. Itatanga. Yes, hallelujah. Sige po, purihin mo ang Panginoon. Bawat paghinga, paghinga na yan. Ibigay mo sa Diyos. Hallelujah. Mag-alay sa'yo ng pagsamba. buong lakas Salamat po, Panginoon. Sa huling pagkakataon, purihin mo ang Panginoon ng bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-alay sa'yo ng pagsamba. buong lakas Gawin pong isang panalangin sa mahinang tunig. At pagpintig ng puso. Mag-alay sa'yo. Yes, Lord. Siya nga po, Panginoon. Siya nga po, Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa pakikitagpo mo sa amin. Panginoon, aasa po kayo. Aasa kayo, Panginoon. Sa bawat pumunta, Panginoon, sa iyong harapan mo, Diyos. Aasa kayo ng paglilingkod, Panginoon. At ang buhay na ito ay sa iyo lamang. Ikaw ang magbibigay ng liwanag sa aming daraanan. Sa aming gagawin, sa aming iisipin, sa aming sasabihin. Kami ang patuloy mong gabayan, protektahan. Patuloy na ipaalala sa amin ang ginawa mo sa krus. At ito ang kadahilanan kung kami magpapatuloy sa pagsunod sa iyo sa buhay na ito. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa paggabay mo. Salamat sa yakap mo.
pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen! Praise the Lord po. Magandang umaga po sa bawat isa. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon.